Taong 2012 nang makilala namin ang nooy 2 taong gulang na si Angel Kahayag. Taglay niya ang sakit na osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Isa rin itong uri ng rare disease kung saan nagiging marupok at madaling mabali at mabasag ang mga buto. Hindi na siya makatayo noon. Matapos ang halos 7 taon, muli naming binisita si Angel. Naabutan namin siyang papasok sa eskwelahan. Grade 2 na ngayon si Angel. 2 beses na inoperahan si Angel para malagyan ng bakal sa paa. At para hindi na muling mabalian, binabalutan ng benda ang kanyang mga binti at paa. Yung kabilang legs niya, medyo naano na naman yung medyo bumaliko na naman, kaya kailangan na naman siyang operahin. Pangatlo na siyang operasyon kung matutuloy neto. Kaya inaantay lang namin yung tawag ng doktor namin. Araw-araw, tinutulak ni Aling Carmen ang wheelchair ng anak. Active naman siya sa school, madalas siya pumasok. Ayaw niya pa, di ba yung ibang bata? Siya ayaw niya nagpapabantay. Iwan ko lang siya sa school, sunduin ko lang siya pagka uuwi. Ganun, hatid sundo lang siya. Makulit. Gaya ni Ashley, desididong makatapos ng pag-aaral si Angel. Gusto niya magpulis. Sabi ko, bawal anak, hindi ka makakatakbo. Kasi ang pulis, nanghabol ng mga, di ba? Sabi, may pulis naman sa opisina lang, ma. Sa office lang, sabi niya. Pwede ako magpulis sa office lang ako, sabi niya. Lalagyan ko ulit ng benda yung paa niya. Ibabalik ko yung kasi. Importante na dapat may benda siya lagi. Para hindi yung legs niya. Kasi di ba delikadong yung bakal niya eh. Baka pumitik. Pagka-uwi sa bahay, agad na pinalitan ni Aling Carmen ang mga benda sa mga binti at paa ni Angel. Alam mo yung may mga salita siya na huwag ka susuko. Yung mga ganon, yung papalakasin niya yung loob niya. Hindi naman habang buhay ganito tayo. Mga ganon, may ganon siya. Tanong natin siya. Isang alkansya ang ipinakita sa amin ni Angel. Gusto raw kasi niyang makaipon ng pera para makapamasyal at makapunta sa Antique kung saan nagmula ang kanyang ina. Punta ako sa Antique. Ano gagawin mo sa Antique? Magbakasyon daw siya. Ano? Magbabakasyon. Babakasyon ka. Kaya ka nag-iipon. Apo. Sa ngayon, nasa 560 lang ang naitalang pasyenteng may rare disease sa buong bansa. Ang rare disease, ito'y set ng mga kondisyon kung saan hindi siya pangkaraniwang nakikita. Hindi siya kamukha ng pagtatae, ubo. Ito ay mga sakit na kadalasan ay nandyan na pagkapanganak pa lang ng bata. Marami talagang mga pasyente na walang diagnosis pa. Minsan, ang problema, wala pang diagnostic test. Minsan naman, alam mo na kung anong problema ng bata pero walang gamot. Kaya kailangan patuloy talagang pananaliksik para malaman natin kung paano natin kaagam pwedeng malaman ng sakit at anong gamot ang pwedeng ibigay. Marami pa talagang dapat pag-aralan. Isang batas ang naglalayong makatulong sa mga may rare diseases. Ang Republic Act 10747 o ang Rare Diseases Act of the Philippines na naisabatas noong taong 2016. Nakasaad dito na dapat bigyan ng mas madaling access sa mga kailangan nilang medical treatment ang mga pasyenteng may rare disease sa mga itatalagang ospital. Makakakuha rin sila ng mas murang orphan drugs o mga gamot na akma sa kanilang mga di pangkaraniwang sakit. Komprehensibo siya, ito ay integrative and layunin nitong maging sustainable ang pag-access ng mga pasyente na may rare disease sa kaukulang tulong na kailangan nila katulad ng yung further treatment. Hindi lamang yung access to medical treatment ang nakapaloob dito, kundi yung sistema ng timely diagnosis or early diagnosis. Layunin din ng batas na magkaroon ng isang national registry at mga pag-aaral na dito sa ating bansa, research and development ng mga medical treatment para hindi na tayo kailangang
pumunta sa ibang bansa para kumuha nung mga gamot na kailangan natin para sa ating mga pasyente na may rare diseases. Bagamat 2016 pa naisabatas ang Rare Diseases Act of the Philippines, 2018 lang naaprubahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Pero ayon sa Department of Health o DOH, hindi magiging madali ang pagpapatupad nito. Ang kahilingan din po namin ay patience or pasensya po sa ating mga mamamayan, no? Dahil ang rare disease po na sistema ay hindi po ito pangkaraniwang matatagpuan sa ating pong mga karatig bansa, no? Amin lang pong hinihiling ang inyong matyagang paghihintay at sinisigurado po ng DOH na hindi po pababayaan ang ating pong mga kabataan at mamamayan po na mayroong mga rare disease. So yung batas na ito, may well-intentioned siya na matutukan naman po silang mga ganito. Pero alam naman natin na maraming pagkukulang sa health system natin na hindi naman magagawa ng isang batas lamang. Yung sa batas kasi na to, meron tayong mga provision, no, para sa mga areas. No? Ang mahirap lang po kasi talaga, paano po ba napapatupad yung mga ito? No, so meron silang mga provision na dapat magkaroon ng mga genetic counselor sa bawat regional hospitals, no, para makapagbigay ng impormasyon at parang guidance dun sa mga magulang ng mga bata para mabigyan sila ng tamang treatment at yung agapang mga gamot. No? Pero makikita naman natin malaki kasi yung pagkukulang ng Pilipinas sa mga health workers niya. Kung ang tulong o ang suporta ay may bibigay kaagad, they can be productive as well, just like any other person.